Hindi ko na hinintay ang sagot ni Caleb at tinangay ko na ang aking mga anak paakyat sa itaas. Mahalagang pamilya ni Caleb sa kanya lalo na sa abuela. Ngayon na wala na ito, hindi ko pa alam paano magpapatuloy sa Caleb at hindi ko na rin alam kung ano na kami ngayon sa buhay niya. Ganoon pa man, buo na din naman ang desisyon ko para sa ikatatahimik ng lahat. Naging tahimik ang paligid sa amin ni Caleb. Nanatili pa rin ako sa kanyang tabi. Kailangan niya ako ngayon, saka ko na lamang iisipin ang tungkol sa aming dalawa. Hindi man sabihin ni Caleb sa akin kung ano ang saloobin niya, alam kong sinisisi niya ang kanyang sarili sa biglaang pagkawala ng lola niya. Ramdam ko ang sakit. Ganyan na ganyan din ako noon nang mamatay si lola ko. Pero iba si Caleb. Hindi ko na siya nakita pa na umiyak kahit sa huling hantungan ng lola niya. Wala siyang nais na makausap. Maski ako'y hindi niya gaanong kinakausap. Hindi rin siya halos sa akin tumadapi sa pagtulog. Hinahayaan ko na lamang ito't naunawaan ang kanyang pinagdaraanan. Nag-leave din siya sa trabaho at maski ang mga kaibigan nito'y hindi niya gaanong kinakausap. Gusto lagi ay mapag-isa. Kinausap din ako ng mama niya at tinanong kung may sinasabi daw ba sa akin si Caleb. Wala akong maisagot dahil maski ako'y nilalayuan niya. Ang sabi lang nila sa akin ay habaan ko ang pasensya kay Caleb at huwag siyang iwan. Ngayon ay 2 linggo na ang nakararaan simula nang mailibing si abuela. Naging tahimik sa mansyon. Maski ang kanyang papa ay hindi na rin nagsalita pa at bumalik sa mansyon nila sa Maynila. Habang kami ni Caleb ay nandito lang sa mansyon ni abuela. Wala na din akong balita kay Carla at sa pamilya Yums. Matapos ang libing ay hindi na rin ito nagpakita sa amin. Hindi naman ako nagtatanong kaya wala akong ideya sa mga nangyayari. Pati ang pag-aaral ko ay napabayaan ko na din. Mabuti na lang at pinayagan akong mag-online class ng 1 linggo pero ngayon ay kailangan ko nang pumasok sa eskwelahan kaya hinahatid sundo na lamang ako ni Mang Ernest, ang driver ni abuela simula pa noon. Pauwi na kami ngayon nang tanungin ako ng matanda. Iha, kamusta na pala kayo ni Caleb? Tanong ni Mang Ernest sa akin. Ayos naman po. Hinahayaan ko na lang po siya. Alam ko kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay. Namatay din po kasi ang lola ko 5 buwan matapos kong maipanganak si Jaya. Mahabang sagot ko. Nakita ko na yan kay Caleb noong bata pa lang siya. 12 siya noon nang mamatayan ng matalik na kaibigan. Talaga ho? Bukod pala sa mga kaibigan niyang sila Doc Ricky at Doc Anthony, may isa pa? Manghakop ang tanong. Oo, mahabang istorya kung ikukwento ko. Basta yung nangyayari sa kanya ngayon, nakita ko na noon at ito lang masasabi ko. Kailangan mong habaan ng pasensya mo. Maski mga kaibigan niya noon ay hindi niya kinakausap. Mahabang paliwanag pa ni Mang Ernest. Naintindihan ko po. Ganoon na ho pala kayo katagal na naninilbihan sa pamilya nila? Tanong ko pang muli. Malayo-layo pa naman ang biyahe namin. Oo, napakabait ni Madam Catalina at Senyor Paulino. Sila nagpaaral sa panganay ko kaya hanggang ngayon ay pinili ko. Pinili ko pa rin siyang pagsilbihan. Ngunit kailangan ko na magpaalam. May isa na lamang akong misyon bago umalis. Misyon ho? Nagtataka ko bang tanong? Oo, gusto kitang turuang magmaneho. Alam kong kakailanganin mo ito lalo na't aalis na ako. Mahaba pa nitong sabi. Natuwa naman ako at excited na matuto. Salamat po. Mabilis lang din naman po akong turuan. Masaya kami nag-uusap ni Mang Ernest. Papasok ng mansyon nang makarinig kami ng mga kalabog sa loob. Kasabay ng iyak ng mga anak ko. May pagmamadali akong tumakbo papasok sa loob at mula sa pinto, nakita ko si Caleb na nasa gitna ng mga basag na vase at photo family pictures kasama ng kanyang mga magulang. Caleb! Ano bang nangyayari sa'yo? Nasa may hagdanan siya habang ang aming mga anak ay nasa sala kasama ng kanilang mga yaya. Inuna kong lapitan ng mga anak kong umiiyak upang patahanin. Shh! Tahan na, nandito na si Mommy. Pagpapatahan ko kay Gio. Mom, Dad yelled at me and Gio. Umiiyak na sumbong ni Jaya, kaya ibinaling ko ang tingin kay Caleb na walang pakialam na umakyat at hindi man lang nagpaliwanag. Ano bang nangyayari dito ate? Tanong ko sa yaya ni Gio. Ma'am, naglalaro lang po yung dalawa. Nagkukulitan pero sinaway po sila ni Sir Caleb. Naririndi siguro at ayaw ng ingay.
Pero ang dalawa patuloy lang sa paghaharutan hanggang sa makarinig na lang kami ng kalabog at binasag na pala ni Sir ang vase at itong kadarating nyo lang, yung frame na naman. Mahabang salaysay nito. Sige, ako na bahala. Akyat na muna natin sila. Umakyat kami sa kwarto nila. Napabayaan ko na mga anak ko simula na magkaroon sila ng yaya. Mas maigi pa noon at tindera lang ako sa palengke. Palagi ko pa silang kasama. Binihisan ko tinabihan ng mga anak ko hanggang sa makatulog sila. Gabi na rin naman at tapos na rin daw silang kumain bago mangyari ang pagwawala ni Caleb. Nang makatulog sila'y saka pa lamang ako pumasok sa silid naming dalawa. Nagkalat na alak ang nadatnan ko sa center table. Nandoon si Caleb, nakaupot nakatingin sa TV. Caleb, mag-usap nga tayo. Mahinahon ko pang sabi, ngunit tila wala itong narinig at patuloy lang sa panunood nang wala namang katuturan. Lumapit ako sa TV at pinatay ito. Saka siya tiningnan ng blanco. Ayoko magalit kaya nirelax ko ang sarili. Hindi siya nagsalita, tatalikuran sana ako kaya hindi na ako nakatiis at tinanong siyang muli. Ano Caleb, ganito na lang ba tayo parati? May hinahon ko pa rin tanong. Nilungon niya ako at hindi nagsalita at lalabas muli ito nang pigilan ko at pilit na pinaupong muli. Caleb, namatayan din ako ng lola pero hindi naman ako ganito kalala at hindi mo naiintindihan Jasmine kaya manahimik ka na lang. May bahid inis ditong sagot. Wow ha? Ako pa pala ang hindi nakakaintindi, Caleb? Bukod kanino man, ako ang unang-unang nakakaintindi sa'yo. Pinagdaanan ko yan, Caleb. Mas malala pa nga sa akin dahil mag-isa lamang ako at walang pamilyang karamay. Hindi ko sila kailangan. Hindi ko kayo... Pinutol nito ang sasabihin kaya hindi ako nakatiis. Ano, Caleb? Bakit hindi mo ituloy? Hindi mo rin kami kailangan? Kaya ba pati mga anak natin ay dinamay mo? Ganun bang ibig mo sabihin? Hindi yun ang ibig ko sabihin, Jasmine. Kung ganun, ano pala? Yan ang pinararamdam mo sa amin ng mga anak mo. Di nakatiis kong panunumbat sa kanya. You don't understand, Jasmine. Hirap na ako magdesisyon sa kung anong dapat kong gawin. Ipaintindi mo sa akin, Caleb. Kahit ano pa yan. Kahit may kinalaman pa sa akin, kahit ano pipilitin kong intindihin gaano man ito kalabo. Madilim man yan o kahit ikasusugat pa ng puso ko, iintindihin ko pa rin, Caleb. Kasi mahal kita at dahil mahal kita, I need to marry Carla. Mahina pero tagos sa puso niyang sabi na nagpatigil sa akin. Alam ko na naman na mangyayari ito pero mas masakit pala kung sa kanya mismo nanggaling. Para ko napako sa kinatatayuan ko. Pinilit kong maging matatag pero tuluyan akong bumigay ng lumuhod sa paanan ko sa Caleb. Mahal na mahal kita, sweetie. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Please, sabihin mo sa akin na huwag siyang pakasalan. Sabihin mong ikaw, dapat ang pakakasalan ko at hindi si Carla. Pagmamakaawang tura ni Caleb sa aking paanan. Lalong nadudurog ang puso ko habang nakikita ko siyang nahihirapan ng ganito. Kaya masakit man sa akin pero kailangan niya magdesisyon sa kung ano ang tama at dapat niyang gawin. Naupo na din ako upang siya'y mapantayan. Nakangiti akong hinawakan ng kanyang muka upang pahiran ang luha niyang hindi na matigil sa pagpatak. Umiyak ka lang, sweetie. Nandito lang ako bilang ina ng mga anak mo. Sabi ko nang yakapin siya na mahigpit. Lalong tumindi ang pag-iyak ni Caleb habang nakasandal ito sa akin dibdib. Sana sinabi mo sa akin na ganyan pala kahirap ang pinagdadaanan mo. Nakanda naman kitang itindihin. Ani ko pa sa kanya habang hinahaplo siya sa likuran. Maya-maya humarap siya sa akin at tinawakan ng dalawang kamay nito ang aking muka. May kung ano siyang naisip at tila excited niyang sabihin sa akin. Umalis na lang kaya tayo. Kalimutan ko na lang ang pamilya ko. Nakahanda ako mawala sa akin ang lahat ng yaman na mayroon ako. Huwag lang kayo ng mga anak ko. Halika na, kailangan na natin. Natigilan siya nang pigilan ko ito. Umiling ako nang nakangiti at nagsalitang muli. Caleb, masaya kong malaman na ako pa rin ang gusto mong pakasalan pero mali ito. Hindi tayo lubusang magiging masaya kung kalilimutan mo ang obligasyon mo sa pamilya. Ikaw ang gusto kong pakasalan at hindi si Carla. Mariin itong sagot. Alam ko. Pero paano naman ang lolo at lola mo? Ang kumpanya pinaghirapan nila.
What about us? Paano na tayo, Jasmine? Paano mga anak ko? Bakit mo ba ako pinamimigay na lang basta-basta? Sumbat niyang sabi sa akin. Hindi kita pinamimigay, Caleb. Alam ng Diyos kung gaano kasakit itong nararamdaman ko ngayon. Mas doble pa niyang nararamdaman mo. Then why? Why are you pushing me away from you? Galit na wika na to sa akin. Dahil yun ang tama, Caleb. Sagot ko, is that so? I will marry Carla, not because of my obligations. If that makes you happy, I'll do it. But please, I don't want to see your face ever again. Tinalikuran niya ako at binalibag palabas ang pinto. Saka pa lamang ako napahagulhol ng iyak. Umiyak ako ng umiyak, magdamag, at hinintay siyang pumasok muli sa aming silid pero hindi nangyari. Maliban na piliin ko kung anong tama, maaari naman niyang hiwalayan si Carla pagkatapos. Hihintayin ko pa din siya. Nasasaktan din naman ako pero mas nasasaktan ako makita siyang nahihirapan dahil lang sa akin. Ganoon siguro ako magmahal. Handa ako magparaya kahit ang kapalit pa nito'y ikadudurog ng puso ko. Tahimik, nakapaligiran ang nabungaran ko sa aking pagising. Hindi ko na namalayan kung anong oras na ako nakatulog. Wala pa rin bakas ni Caleb sa aking tabi. 10:00 na ng umaga nang mapatingin ako sa orasan. Nakaramdam kaagad ako ng kaba at naalala bigla ang mga anak ko. May kakaiba ko naramdaman kaya dali-dali kong tinungo ang kanilang silid. Chaya? Chiyo? Tawag ko. Sa araw-araw kasi simula na makabalik ako'y palagi nila akong kinukulit kapag sumapit ng 10:00 ng umaga, natulog pa ako. Simula nang mamatay si abuela. Chaya! Chiyo! Sigaw ko pa tinungo ang closet ng mga anak ko pero wala na akong makita maski isa. Hanggang bumukas ang pinto at niluwan nito si Mang Ernest na may lungkot sa kanyang mga mata. Kasama ng iba pang katulong at mayordoma sa mansyon na ito. Nasaan po mga anak ko? May tatag ko pang tanong. Ayoko mag-isip ng kung ano at sana mali lang ako ng hinala. Senyorita. Palungkot na tawag sa akin ni Nanay Corazon ang mayordoma. Iha, wala kaming karapatan na pigilan sila. Putol na sabi ni Mang Ernest. Ano pong ibig niyo sabihin? Madaling araw nang gisingin ako ng papa ni Caleb upang ipagmaneho sila papuntang paliparan. Pagpapatuloy nitong sabi, Sila? Sinong sila? Pakiusap. Sila Caleb at mga anak mo. Lumipad sila papuntang ibang bansa kasama ng mga anak mo. Malungkot at nakayukong sabi sa akin ni Mang Ernest. Tuluyan ako napaupo at nanghina hanggang sa mapahiga. Nakikita ko mukha ni Mang Ernest at ni Nanay Corazon pero hindi ko sila maintindihan. Parang tumigil sa pagtibok ang puso ko hanggang sa unti-unting pumikit ang aking mga mata at tuluyang mawala ng malay tao. Should anyone present know of any reason that this couple should not be joined in holy matrimony? Speak now or forever hold your peace. Tanong ng pari. Tahimik ang lahat hanggang sa lumabas ang isang sopistikadang babae upang ito'y tumutol. I object. Sigaw nito at naglakad sa harapan. Shin? But why? May relasyon ba kayo ni Caleb? Nagtatakang tanong ni Mr. Humes. Kuya, wala sa akin pero sa pamangkin ko, meron. Sagot ni Shane. Miss Shane, please don't make a scene here and interrupt for my daughter's wedding. Father, please continue. Ani naman ni Ginang Humes, ang mommy ni Carla. What? Me? Actually, I have no intention of ruining your daughter's wedding. But, Shane, ano bang eksena ito? Huwag mo sabihin na karelasyon mo si Caleb. Galit na tanong muli ni Mr. Humes. Of course not, Kuya Fidel. But to your real daughter, Carmela. Yes. Sagot nito. What are you talking about? See it for yourself and try to look at her face, Kuya. Security? Sigaw ni Mrs. Humes. Why, Mrs. Humes? Are you afraid that Kuya Fidel knows the truth? Pang-uyam pa nitong tanong. Anong katotohanan? Sigaw muli ni Mr. Humes.
Carmela! Dahan-dahan ako lumabas, kasama at katabi si Lolo Christopher, ang totoong lolo ko. Daddy siya ng totoong nanay ko, ang dating asawa na Mr. Humes na siya palang totoo kong ama. Nasa wheelchair siya, kasama ang kanyang nurse dahil na rin sa katandaan. Gulat ang nakita ko sa kanilang mga mata. Jasmine? Dinig kong tawag sa akin ni Caleb, pero wala sa kanyang atensyon ko kung hindi nasa aking totoong ama, si Fidel Humes. Carmela? Tawag nito sa akin, marahil totoo nga ang lukso ng dugo. Nakikita kong pinapaalis ng daddy ni Caleb ang ibang bisita. Wala na din ang pari na magkakasal kay Caleb at Carla. Dahan-dahang lumapit sa akin ng totoo kong ama at walang babala ko nitong niyakap. No need to explain. You look exactly like her. My daughter. My Carmela. Sabi nito, pinaghalikan niya ako sa mukha at niyakap ako muli. Balae, anong ibig sabihin nito? Anak mo si Jasmine? Paano? Tanong naman ng mommy ni Caleb. That explains a lot. Ang mahalaga, buhay ang anak ko. Turan muli ng ama ko. Maya-may naramdaman ko na lang bigla ang yapos at yakap ni Caleb mula sa akin likuran. Sweetie, ikaw si Carmela? Ang kaibigan ko, nakala ko patay na. Nakatakda talaga tayong ikasal. Hindi ko na hinayaan pang tapusin ni Caleb ang sasabihin at pinilit ko siyang itulak. Bitiwan mo ako, Caleb. Mahinahan ko pang sabi ngunit walang epekto at niyakap ako ng mahigpit. Pinipigilan ko ang aking sarili na mag-skandalo dito. No, ikaw at si Carmela ko ay iisa. Tayong dalawa nakatakdang. Isang malakas na sampal sa pisngi ang pinakawalan ko nang makawala sa bisig niya. Unang-una, hindi ako pumunta dito para ituloy ang anumang napagkasunduan ng mga lolo natin, Caleb. Pumunta ako dito para sa mga anak kong kinuha mo sa akin ng walang paalam. Ngayon, pabawiin ko ng aking mga anak. Sa inyo ng kumpanya nyo. Wala akong balak angkinin ng pinaghirapan ng iba para lang makuha ang gusto ko. Mariin kong sabi at tumingin kay Carla na umiiyak habang inaalo ng kanyang ina. Tumakbo ito at sinundan naman ito ni Mrs. Humes, ang pangalawang asawa ng totoong tatay ko. But, you heard my daughter. Ginawa ko lang naman ang panggigiit sa inyo dahil sa anak kong si Carla. She loves Caleb so much but now that Carmela's back, nasa kanya na ang pasya kung itutuloy niya ang kasal o hindi. Makakaasa kayo na ibabalik ko sa inyong kumpanya. Mahabang sabi ng aking ama. Ano, Caleb? Gusto mo pa ba na makarating tayo sa korte bago mo ibigay ang mga anak ko? Galit na wika ako dito. Tulala lang ito at hindi makapagsalita. Maya-may narinig ko ang sigaw ng aking mga anak kasama ng kanilang mga yaya. Mom! Panabay nilang tawag sa akin. Doon na bumuhos ang luha ko at sinalubong si Jaya na tumatakbo. Niyakap ko agad si Jaya at binuhat ito. Sila lang ang kayamanan ko na kahit hanggang sa kamatayan ay ipaglalaban ko. Mom, you made it. Dad said, alam ko anak. Chiyu, baby ko. Ani ko pa sa bunso ko na siya namang nagpakarga sa akin. Matapos ang ilang sandali ay humarap akong muli kay Caleb at sa pamilya niya. Karga ko si Gio at hawak ko si Jaya sa isa kong kamay. Mr. and Mrs. Sandoval, nandito ako hindi para magulo. Kinuha niyo ang pinakamahalagang kayamanan ko sa mundo. Pwede ko kayong kasuhan kung gugustuhin ko pero dahil mga pamilya at kadugo kayo ng mga anak ko, hindi ko gagawin. At sa'yo, Caleb, sinayang mo ang tiwalang binigay ko sa'yo. Tiniis kong lahat ng nagawa mo sa akin noon pero ang kunin ng walang paalam ang mga anak ko, yun ang hindi ko mapapatawad. Kaya simula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipagkakait sa inyo mga anak ko. Pero hanggang doon na lang ang relasyon nating dalawa. Tinalikuran ko si Caleb na taas ang noo. Bitbit ang kayamanan kung kinuha nila sa akin ang aking mga anak. Paano nga ba ako naging si
Carmela Humes. Muli ay bumalik sa akin ang mga nangyari. Nagising ako napapaligiran ng puting kisame at dingding. May mabigat na bagay din na nakatusok sa aking kamay. Tunog na nagmumula sa aking tabi at mukha ng dalawa kong mga kaibigan na sina Shell at Ashley ang bumungad sa akin. Tita Sheen, gising na si Jasmine. Wika nito sa tuwid na Tagalog. Tatawag ako ng doktor. Ganoon din si Shell na tila nawala ang arte sa kanilang katawan. Dahan-dahan akong bumangon at tinulungan din ng isa pang elegante at magandang babae. Salamat sa Diyos at gising ka na. Sabi nito, baka sa akin ang pagtataka at hindi alam kung ano ang siyang sasabihin. Nagtataka ka siguro. Ipaliluhanag namin sa'yo. Sabing muli ni Shell na nandito na pala sa akin tabi. May kasama siyang doktor at may kung anong tiningnan sa monitor at sa swero ko. How's my niece? Doc, tanong ng eleganteng babae na tinawag akong niece. Ibig sabihin, tsahin ko siya? Pero paano nangyari yun? She's stable for now. Malakas din ang kapit ng baby niya. Hinimatay lang siya dahil siguro sa stress at kulang sa tulog. Pero ang payo ko, umiwas muna siya sa kahit na anong stress para maiwasan ang bleeding. Mahabang sabi ng doktor. Kinapa ko ang impis pang tiyan at tuluyang napaiyak. Muntik nang mawala sa akin ang anak ko dahil sa sarili kong katangahan. Umalis ang doktor. Matapos ay niyakap din ako ng dalawa kong kaibigan na kung tama ako ay mga pinsan ko pala. Sis, ay pinsan pala. We're cousins. Sabi ng dalawa at niyakap ako. Saglit. Saka lumapit sa akin ang eleganteng babae upang opisyal na magpakilala. Ako ang tita Sheen mo. Nakababatang kapatid ng totoong mommy mo. Si Ate Christina. Nagsimulang magkwento si Tita Sheen. Masaya daw at totoong nagmamahala ng daddy ko na si Fidel Humes at mommy ko. Matagal daw nila akong inasam para lamang mabuo at maisilang. Palagi daw kasing nakukunan noon ng mommy ko, kaya ang saya-saya daw nila na maisilang ako ng ligtas. Ngunit ang sayang naramdaman ng mommy at daddy ko ay tuluyang naglaho. Makaraan daw ang isang araw nang maisilang ako'y namatay ang mommy Christina ko. Tinaguyo daw ako na mag-isa ni daddy kasama ng lolo at lola ko kay mommy at mga Humes. Matapos ang 4 na taon ay nagpakasal daw si daddy sa mommy ni Carla. Pero bago nangyari iyon, nagkaroon na daw ng lihim na usapan ng lolo ko kay daddy at lolo ni Caleb. Matapos ang 1 taon, kabunganan na rin ng mommy ni Carla pero kasabay ng panganganak niya, ang tuluyan kong pagkawala. Kinidnap daw ako ng sarili kong yaya at humingi ng ransom money. Tulero daw noon ng daddy ko at ng lolo ko kay mommy. Nagkalituhan daw kaya nagkanya-kanya sila ng diskarte. Mailigtas lamang ako. Nang araw na ibibigay na daw nila ang pera na pantubos sa akin ay nakatunog daw ang kidnapper. Kaya nalaban daw ito sa mga otoridad. Kasabay nito ang biglang pagsabog ng kotseng sinasakyan nila kasama daw ako. Naniwala daw ang daddy ko at ipinagluksa ako pero mabilis din daw nawala ang lungkot sa kanya dahil sa pagsilang ng bago niyang anak na si Carla. Hindi raw tumigil ang lolo ko kay mommy. Naniniwala daw kasi siya na buhay pa ako. Kahit nang much kay daddy ang bangkay ng bata na natagpuan. Nagsagawa daw ng sariling investigasyon ng lolo ko at napatunayan na hindi nga ako ang bangkay. Kaya simula noon, kung saan-saan daw nila ako hinanap. Hindi daw sila nawala ng pag-asa hanggang sa makita ko ni tita kasama si Shell at Ashley. Pina-DNA daw nila ako at nag-match. Kaya simula noon, binantayan na daw ako ni tita at lolo Christopher. Kaya na-rescue kaagad nila ako nang himatayin ako. Hindi ako makapaniwala sa trahedyang nangyari sa akin noon. Kaya pala, may alaala ako na wala sa Baryo Pag-asa. May alaala din akong may kasakasamang batang lalaki na siyang lagi kong kalaro noon. Siguro, tadhana talaga ang naglapit sa amin ni Caleb. Nasaktan man ako ni Caleb noon ay kagustuhan na rin iyon ng Panginoon. Kung hindi niya ako iniwan at binuntis ay hindi ako mapapadpad sa Maynila. Hindi ko sana makikilala ang totoo kong pamilya. Anong plano mo ngayon, apo ko? Tanong ni Lolo Christ.
Gusto ko pong bumalik sa Baryo Pag-asa. Aayusin ang bahay ng lola ko at puntod nila. Maaari ho ba? Kahit anong gusto ng apo ko, lahat ibibigay ni lolo. Siguro, pag-aaralan ko ng mabuhay na wala sa buhay ko si Caleb. Kung ano man ang mangyayari pa sa relasyon namin ay wala pang nakakaalam.